Nag-order tayo uli. Ayan. May order na naman ako. Alam nyo guys, itong in-order ko sa Shein, total ng lahat ng in-order ko, it's like, yata siya, nasa $70 ganon. Ayan guys, so, alam nyo ba, mula nung gumagamit ako nito, ang dami nang nagkagusto, nag-order. Ay, 4 na siya na set na ganito. Lumalabas siyang $7 guys. 4 na siya sa isang ganito, isang packaging na to. Eto, akin to guys. So, yung stocking ko naman, ang presyo niya is $3 ang isa. Makapal, hindi siya madaling mag-run. Bukas, anniversary ko na, 1 year ko na sa trabaho ko. So, 1 year na ako sa Royal Hawaiian. Happy ako ngayon sa trabaho ko kasi mas ko dito, parang mas ewan ko, parang iba yung ko sa mga kasama ko, lalo na sa mga managers ko. Nag-order tayo uli. Ayan. May order na naman ako. Alam nyo guys, itong in-order ko sa Shein, total ng lahat ng in-order ko, it's like, yata siya, nasa $70 ganon. Nasa $70 siya. Pero may coupons din ako na nagagamit ko kung ilang percent siya. Nagamit ko yung yung 15% ganon, yung less niya. Tapos may tax din siya, syempre plus tax. Ngayon, unboxing natin. Eto guys, mga pa-order to ng mga katrabaho ko. Yung headband, yung mga headbands na yan na tsaka stocking kasi sa trabaho namin, kami, ang suot namin kasi parang bastida ba tawag dyan, bataan na yung gamit namin. Kaya kailangan mag-i-stocking. Kaya ito yung uniform namin. Pakita ko sa inyo guys. Ito ang aming uniform guys. Yan. So, kailangan talaga naka-stocking ka. Tapos meron kang suot na short sa loob para at least kung magtuwad-tuwad ka, hindi ka naman masilipan dito. Ayan guys, so alam nyo ba, mula nung gumagamit ako nito, ang dami nang nagkagusto, nag-order. Tapos yung iba parang ibinebenta rin nila sa iba. Kumukuha sila sa akin. Ito, yung set na to guys, ito. Bali ang set na to, 4 siya, 4 na siya na set na ganito. Lumalabas yung $7 guys. 4 na siya sa isang ganito, isang packaging na to. Eto, akin to guys. So, ewan ko. Pati yung mga guests, pag gumagamit ako niyan, kasi may pika-pika, pati yung mga guests nagtatanong at saka ang ganda naman ng headband mo. Meron din akong stocking dito guys. Ito. Yung stocking ko naman, ang presyo niya is $3 ang isa. Makapal, hindi siya madaling mag-run. Kasi pag manipis, nag-run agad eh. Ayan guys, bali siya, 10 siya. Yung isa yung umorder sa akin, 7 yung sa kanya. Oh yeah, 10 siya na ganito guys. Kasi sa isang package siya to, 2 na siya, itong packaging na to. 2 na yung laman niya na stocking sa loob. So, ang presyo nito, without tax, nasa siya, $3.96 something. Tapos, pagka mo siya, may tax, nagiging na siya, nagiging $4.75, ganun. Mahal na, kasi, yun nga, yung sa mga, yung mga o-order ka sa, sa labas ng US. Ito, China, Japan, ganyan, sa mga labas. Yun ang ng presidente namin dito. So, may dagdag na taripa. Dagdag na tax pagka bumili ka. Dati hindi. Kaya ngayon, pag umu-order ako, isang orderan na lang para at least yung babayaran mo na tax, diba? May nag-order na to. So, ibibigay ko to sa nag-order. Babayaran niya yan. Kumikita na ako kasi alam nyo sa stocking binibigyan na nila ako ng ito lang nagbigay sa akin, binigyan ako ng magkano ba binigay ni Manang sa akin? Binigyan ako $40. $40 ang binigay niya sa akin. Dapat supposed to be may sukli pa siya sa akin na na almost 10. Hindi niya nakinuha, binigay na lang niya sa akin, di ba? Yan, nag-order ako ng bra ko guys. Mura lang tong bra na to guys. You know how much this bra?
Ayoko kasi yung merong ano dito, yung tawag dito, yung may wire, ganun. Masakit. Ayoko ng ganun. Ano lang, ganito lang. Okay na sa akin. Ano, leggings. Bumili ako ng leggings ko. Kasi yung wala na akong leggings. Puro ano na. Lumang ano na. Kupas na ano. Bumili ako ng leggings. Mahilig kasi ako mag-leggings, guys. Tapos yung mahaba yung suot mo na ano, diba? Makahaba ka ng ano. Mahaba yung suot mo na ano. Na, oh, see? Na ano siya, na-stretch siya, diba? Sandal, panggamit sa Pilipinas. Wow. Alam mo magkano to, fake lang na ano yan, na imitation na ano, na Tory Burch imitation. Mahal lang ano na original na Tory Burch, guys, dito. Ang ganda shala, oh. Shala siya, guys, oh. Matataas ko ba yan, oh. Ang ganda, gold. Kung hilig ko sa mga gold. Pang ano yan, pang PI yan. Nag-iipon na ako ng pagsuot ko sa PI kasi syempre mga ano tayo, mga pa-model effect yan. Tapos ito din parang ano siya, duster ba yan, parang ano siya, maluwag. Gusto ko kasi yung mga ganito, oh. Diba? Nakaganito ka lang pag mas gusto ko kasi minsan naglalakad ako sa lalabas ka, nakaganito ka, oh, diba? Like, ang labit ko yung kulay niya. Ganda. Alam nyo kung magkano to, $7 lang yan. Alam nyo kung ano to. Yan, guys, yung nabili ko. So, bukas madadala ko. Nahihiya kasi ako pag papasok ako na yung hindi ko padala yung order nila. Tapos bayad na. Kaya yung iba na nagpapa-order sa akin, hindi ko kinukuha yung bayad. Yung isa, para sigurado siyang ma-order ko, binayaran niya na. Wala na akong ano, ayoko pa sanang mag-order, but nagbayad na nga sila. So, kailangan kong orderin. Wala tayong magagawa. So, yan, in-order ko. Yun, guys. Hindi ako nakakapag-vlog kasi parang yun at yun lang din yung pinupuntahan ko. Pero, siguro kasi mag-a-anniversary ako. Alam nyo ba, parang ang bilis. Bukas, anniversary ko na 1 year ko na sa trabaho ko. So 1 year na ako sa Royal Hawaiian na family ko ngayon. Wala na tayo sa Hyatt. Malungkot mang isipin, but happy ako ngayon sa trabaho ko kasi mas ko dito, parang mas ewan ko, parang iba yung ko sa mga kasama ko, lalo na sa mga managers ko. Super yung mga managers ko, mga tawag doon, friendly sila, tsaka palabiro, mga Hapon, Japanese kasi sila. So, syempre marunong tayo mag-Japanese, so nakakabiruan ko, hindi lang sa akin, sa lahat ng katrabaho ko, sila, palabiro sila, magaling yun lang, talagang tsaka yung trabaho, wala naman trabahong madali, guys, pero i-compare ko, parang mas naanuhan ako dito sa Royal, lalo na sa pagbe-bedding. Dito sa amin sa Royal, it's duvet ang ginagamit namin, ini-insert namin, duvet. Sa Hyatt kasi it's tuck-in. So nung una parang nahihirapan ako, pero ngayon parang wala na, okay na. At saka ang kinaganda dito ng bed namin, hindi katulad sa Hyatt. Sa Hyatt kasi grand bed kasi ang ginagamit nila, kaya talagang that time na bumigay na yung ko doon sa sobrang bigat ng bed namin noon. So ngayon mas ko kasi, at saka isa pa ang namin, ang room namin hindi ganong kalakihan siya. Ikumpara mo sa Hyatt, hindi ganong kalaki ang room namin dito. Dito sa Historic, dun sa Tower, malaki-laki din siya kasi Mila na doon. Pero most of the time, mas napupunta ako sa Historic. Yun, kaya maganda yung love ko yung trabaho ko ngayon. Hopefully, tumagal pa tayo. Yung mga pain natin dyan, sana mawala. Yun lang yung lagi kong pinag-pray. Although talagang ang worried ko talaga yung right shoulder ko, kasi kung nakaka-update kayo, nakapanood ko yun ng vlog ko na na-surgery ako sa right shoulder ko dahil sa injury ko. But yun ang hindi ko maiwasan.
pero siyempre ang trabaho namin mahirap talaga, hindi naman madali ang trabaho pag nagtatrabaho ka. Wala naman sigurong madaling trabaho, di ba guys? Lahat ng trabaho mahirap. Kaya depende nga lang sa anong klaseng trabaho meron ka. Pero sa amin talaga, kasi manual, talagang ginagamit namin ng katawan namin, aming kamay, most of the time kamay ang ginagamit namin. Kaya minsan, nagnanam siya, minsan parang naninigas na yung mga daliri. Pero go pa rin tayo dahil meron tayong gustong yung mga plano ko sa buhay namin mag-asawa, sa pag-retire namin, kailangan ko din, ayoko mag-rely sa asawa ko na umasa sa kanya hanggang sa pagtanda namin. Naaasa pa rin ako sa kanya kasi syempre kami sa buhay namin dito sa US, ibang buhay dito sa US, guys. Kailangan pag mag-partner kayo, magtrabaho kayo, mag-partner, wag yung aasa ka lang, kasi kung aasa ka lang at isa lang yung hindi ka mabubuhay dito, hindi kakayanin, tsaka hindi mo masusuportahan ang family mo na dapat mong suportahan. Like me, ako sinusuportahan ko yung anak ko, but sinusuportahan ko siya, pero nautusan ko yung anak ko kasi siya yung nagtitake care ngayon ng bahay namin. Tapos yung mga babies ko, malaking utang na loob ko din sa anak ko. Tapos lalo na kay Joe ngayon na nasa amin na si Joe. Bumalik na sa amin si Jojo. Thank you, Joe, kasi naging ka na uli sa amin, naging part ka na uli ng pamilya namin, na yun, inaalagaan mo yung mga babies din, tsaka yung anak ko, tsaka yung mga apo ko, nandiyan ka. Sana wag magbago yung isip mo, wag mo na kaming iwan, kasi si Joe kasi hindi siya kasambay sa amin. Turing ko siyang pamilya talaga, hindi siya kasambay ang ko sa kanya, kasi panatag ang loob ko, tiwala ko sa kanya talaga. Iba yung tiwala ko kay Joe kasi nasubukan ko na siya nung nasa Pilipinas ako. Talagang mabibigay mo sa kanya yung tiwala, kaya malaking pasalamat ko nung bumalik siya sa amin. Yun lang yung masasabi ko, na in time talaga pag may dumating sa'yo na tao na yung pagkakatiwala mo, huwag mong bibitawan, huwag mong kakawalan, ingatan mo, mahalin mo rin. Alam mo kasi alam mo yung may mga tao ka na pinagkakatiwala mo tapos niloko ka, ang sakit, diba? Pero itong taon to, subok na subok ko na to si Joe. Hindi to mahilig manamantala na manghingi, hindi to nagsasalita na, oh mami, kailangan ko, ay naku, minsan bigyan mo pa siya ng pera, mami ganun, ayaw niya. Kaya ako na mismo yung kinukusa ko ng bigyan siya, paggastos siya, pampadala niya sa pamilya. Wala siyang pamilya, isa pa yun, wala siyang asawa, wala siyang anak, single siya, kaya yun ang na yung kailangan mo talaga siyang i-take care. Tapos yung nga sinasabi niya na kami yung pangalawang pamilya niya, kaya yun, nasa amin na siya ngayon. Yung binibigyan ko siya ng pera, parang sahod na rin yun, kasi alam mo naman na, alam mo yung tao na yung lahat ginagawa niya sa'yo, hindi mo siya bigyan. Bigyan mo rin ng sapat na na para sa kanya, na nararapat na ibigay mo sa kanya. Yun naman yung tinutulong ko sa kanya, kasi tinutulungan niya rin kami, lalo na ko. Malaking tulong yung nando dun sa kasama ni ate, kasi kung si ate lang, mahihirapan si ate. Yung anak ko yun yung inagawa, tinatawag kong ate, baka kala nyo ate ko, tawag ko lang ate kasi panganay kong anak yan. Nasanay akong ganun ng tawag sa kanya, kasi hirap, kasi may 2 anak pa siya na inaasikaso niya, lalo na pagpasukan, tapos yung mga babies namin 6, so ilan yan, kaya kailangan niya ng kasama sa bahay, kaya laking tulong ni Joe sa amin. Yun lang guys, hanggang dito na lang. Sana po sa mga hindi pa po nagpa-follow at sa mga sa followers ko, sana naman po matulungan nyo ako. Wag po kayong magdalawang isip na subscribe sa akin. And then guys, sana follow nyo rin ako sa aking Facebook page kay Meta, yung Facebook page ko na Angel, and then yung Jillian ko, ng Jillian Sampayan na ko na Facebook page ko. Malapit na ako dun guys, sumahod. Pati na mauunahan pa ng Facebook ko yung yung YouTube ko bago ako makakuha ng sahod. Mas madali sa sa Facebook guys.
Yun guys, hanggang dito na lang. Thank you guys. Ito yung aking vlog na na-share ko sa inyo. Konting kwentuhan, kwentong share ng buhay. Yun, maraming salamat sa mga nagpapalo. Sa mga hindi pa nagpapalo, paki-share na lang po. Don't forget po na pakikalimbang naman po yung notification natin dyan para ma-update pa po kayo sa mga ina-upload ni Kenneth. Thank you, Kenneth. Yun. Abangan nyo yung abangan nyo yung pag-uwi namin sa Pilipinas, pero hindi ko pa sasabihin kung kailan yun. Abangan nyo na lang kasi mapapanood nyo yun at magla-live ako, guys. Magla-live ako sa pag-uwi namin. Pag nasa airport na kami, magla-live ako, tsaka magbablog din ako. Yun guys, thank you so much. God bless you. Sana lahat po ng tao na nakakapanood dito at yung hindi man nakakapanood, sana healthy tayo. At saka continuous lang po natin yung pag-pray natin kasi masyadong nangyayari ngayon. Sobrang stressful na yung nangyayari sa mundo ngayon, guys, no? Yung mga gera-gera na yan. Hanggang dito na lang po. God bless po sa mga tao na napunasan man sila ngayon na nagkakagulo. Patuloy po ang pagpipray natin, tsaka mag-ingat na lang po tayo. Thank you. God bless you guys. Bye. Love you guys.